Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, meron lamang akong napansin mga kaibigan and hindi ko alam kung mag-agree kayo pero ito po ay obserbasyon ko lamang. Alam nyo ba na sa tuwing naiipit at nalalagay sa alanganin ang gobyerno at ang mga kaalyado nito mga kaibigan, ay mayroong issue na bigla na lamang lilitaw, lalabas at matatabunan na yung pinag-uusapan. Okay, so alam naman natin na nung una po no nang matuklasan ni na Congressman Isidro Ungab, Attorney Martin Delgra, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Attorney Vic Rodriguez yung anomalya sa bicameral report no na maraming mga blanco and so on so forth. Maraming mga anomalyang pinagdaanan hanggang sa mag-file po ng complaint si Attorney Vic Rodriguez no kasama po yung ilan sa mga nakatuklas nito ay bigla na lamang silang gumawa ng ibang issue no kagaya na nga po ng pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So bago pa nangyari yun actually nung sinampahan po nila ng impeachment complaint itong si Vice President Sara Duterte no tapos biglang nagpahayag si VP Sara na gusto ni former President Duterte na siya yung kunin nitong abogado. Bigla na lamang nagkaandaletse-letse po ang buhay no at syempre yung safety ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya nga po andun siya sa dahig kasi nga napakatinding kalaban ng mga Duterte. So lahat po ng mga bagay na yan ay naging kumbaga usap-usapan sa social media, sa mainstream media and so on so forth. So ngayon naman mga kaibigan ay si Risa Hontiveros. So nalagay po sa alanganin itong si Risa Hontiveros dahil nga po sa paglabas niya alias Rene. So ayon kay alias Rene, siya ay binayaran ng higit 1,000,000 o 1,000,000 ni Risa Hontiveros magsinungaling lamang para masira at magkaroon ng masamang imahe itong si Pastor Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, kasama na rin po si former President Duterte at si Vice President Sara Duterte. So, ginawa ni Risa Hontiveros ang lahat para malinis yung kanyang pangalan pero hindi po ito kinagat ng masa at hindi po naniwala ang maraming Pilipino. Bakit? Dahil lumabas din po yung mga issue tungkol sa Pharmally na kung saan ay nakulong yung mga top executives ng Pharmally dahil binayaran din di umano ni ni Senator Risa Hontiveros yung testigo sa Pharmally na kung saan ay sinasabing substandard yung mga medical equipments no medical supplies ng Pharmally at syempre yung mga gamot nito ay expired na ayon kay Senator Risa Hontiveros kaya naghanap siya ng testigo para mapatunayan yung kanyang claim na substandard yung mga medical supplies at expired na yung mga gamot. So, nandyan din po yung issue na criminal case na isinampa po ni Congressman Jing Paras kay Senator Risa Hontiveros. Dahil di umano doon sa pagtatangka nitong kidnapin ang 3 menor de edad para tumestigo no, at patunayan na hindi nanlaban si Kian de los Santos pero pinatay pa rin ng mga otoridad. So ilan lamang po yan mga kaibigan sa mga issue na kinakaharap ng mga government allied forces. So dahil nga dyan mga kaibigan ay nagdemanda itong si Risa Hontiveros sa NBI. Alam naman po natin na yung revelasyon po ni alias Rene idinawit po niya dito yung NBI. So magrereklamo si Risa Hontiveros sa NBI. Malamang no, magiging subjective yung gagawin ng NBI. Bakit? Kasi nga idinawit sila ni alias Rene doon sa kanyang statement. Tapos doon ka rin magrereklamo sa NBI. So there's a conflict, no?
So, kahit walang kasalanan, itong si alias Rene, kahit nagsasabi ng katotohanan, talagang ididiin talaga yan ng NBI. So, ganun na nga mga kaibigan. So, dahil nga hindi malusutan ni Risa Hontiveros, dinamay niya yung mga vloggers. So, dinemanda rin daw niya ayon sa kanyang ayon sa kanya mismo, no? Kay kasama niya sa idinemanda yung mga vloggers, no? Yung mga vloggers na nagpapainit ng issue tungkol sa usaping ito, mga kaibigan. So kung titingnan nyo naman yung Supreme Court rulings, mga kaibigan, naglabas po ang Supreme Court na as long as the commentaries, as long as the feedback ay patungkol po sa performance ng senadora, ay hindi po masasabing slanderous or defamation or cyber libel po ang tawag dito o kakasuhan ng cyber libel itong mga vloggers. Kasi ang pinupunan naman po ay ang performance. So, wala pong kasong maaaring isampa sa mga vloggers. So, dahil nga hirap na itong si Risa Hontiveros na lusutan ang issue tungkol kay alias Rene, eto na nga mga kaibigan, to the rescue ang gobyernong ito. No? Kaya po biglang lumabas itong si Julie Dondon Patidongan alias alias Totoy, no? Na kung saan si alias Totoy po ang prime suspect. Imagine nyo po, suspect po ito si alias Totoy sa pagkawala ng mga sabungero na hanggang sa ngayon po ay hinahanap. Hindi lamang po issue tungkol sa sabungero ang kasong kinakaharap nitong si alias Totoy, sapagkat involved din po si alias Totoy sa mga murder cases, no? At hindi lamang po murder cases, pati rin po sa mga robbery, bank robbery, pagnanakaw sa bangko. Mga kaibigan, yan po yung mga kaso ni alias Totoy. Tapos gagawing state witness. So pag ginawa po kasing state witness, mga kaibigan, ang isang suspect, mabubura po lahat at hindi po talaga siya makakasuhan. Hindi po, kumbaga, lahat po ng record sa kanya, against sa kanya, ay mabubura dahil gagawin po siyang state witness. So nakapagtataka kung bakit magiging state witness ang isang suspect. No, lalo pat hindi man lang binigyan ng pagkakataong makausap man lamang, ma-interview man lamang ang batikang businessman na si Atong Ang. No, kasama po yung kanyang common law wife partner na si Gretchen Barreto. So, kung patas po talaga ang media, ang mainstream media, dapat they should look at the both sides of the story. Hindi yung i-interviewin po ninyo ay yung suspect mismo. No? Saan ka nakakita? Mainstream media, pinagkakatiwalaan, mayroong kakayahan para imbestigahan o para interviewin, no? Ang dalawang panig kasi mainstream media kayo eh. You have the resources to do something para makausap din po ang panig ng para makausap din po ang panig ng ni Atong Ang at syempre panig po nitong si Julie Dondon Patidongan, 'di ba mga kaibigan? Very obvious po, no, bias po ang mainstream media. Mas masasabi ko pang fair, patas po ang mga vloggers. Kasi bakit? Kasi ang mga vloggers, mga kaibigan, nakasubaybay po yan sa lahat ng mga nangyayari. Whether sa part ng gobyerno, whether against sa government, tinitignan po ng mga vloggers yung bawat sulok. Bakit? Kasi karapatan po nating mga Pilipino, mga mamamayan na makialam sa mga ganitong issue. 'Di ba? So, dito natin nakikita kung gaano kabayas ang mainstream media sa mga ganitong usapin. So, nakita nyo na bang na-interview ng GMA7 si Atong Ang? Hindi. Inuna po ng GMA7 interviewin itong suspect na si Patidongan. So ito pa mga kaibigan, itong si Julie Dondon Patidongan ay tumakbo po
bilang mayor sa Barobo, Surigao del Sur. Pero natalo po siya. So ayon kay Atong Ang, ay ginastusan ni Atong Ang ng 12 million ang kandidatura po ni alias Totoy. Pero dahil nga natalo ito, hindi niya nagawang iligtas siguro yung kanyang sarili. Siguro, kaya siya tumakbo bilang mayor para mabura yung mga krimen na laban sa kanya. So, tinangkarin di umano niyang i-extort itong si Atong Ang na kunwari ay hindi siya idadawit sa anumang krimen basta't bigyan lamang siya ng 300 million pesos. Pag nabigyan na raw siya ng 300 million pesos, siya po ay mangingibang bansa na. So, para kung naalala itong si naalala ko bigla itong si Edgar Matubato. So, si Edgar Matubato ay isang hitman. Hitman po ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po yung kanyang claim na siya po yung hitman. So alam daw niya kung saan tinatapon o ipinapatapon ni former President Duterte yung mga napapatay nito. So meron po siyang revelasyon, itinuro po niya kung saan yung lugar na yon, pinuntahan po talaga ng otoridad yung lugar na yon. So marami po ang nagulat, marami po ang naniwala. So pinuntahan nga po, nakakita po ng mga buto. No, mga buto po ng mga bangkay. So, ngayon po kinuha po nila yung mga buto ng mga bangkay na yon at dinala po sa Amerika at ipinasuri po sa forensic expert. Okay? Nang malaman po, no, hindi po lumabas sa media yung resulta. Lumabas man pero hindi po naging mainit, kumbaga hindi po na sensationalize at hindi po alam nyo po, hindi po kumalat ng todo. Bakit? Kinontrol po ng mainstream media yung pagkalat ng balita. So, ang resulta po ng forensic expert, totoo na yun po ay mga buto, pero mga buto po yun ng mga hayop. Can you imagine mga kaibigan? A hitman, a suspect becomes a state witness. Kaya mahirap magtiwala kaagad-agad, no, sa mga ganitong uri ng mga testigo. So kagaya na nga po yung mga testigo na ipinaharap ni Risa Hontiveros sa Senado. O si VJ Almera, si Amanda, sino pa, lahat po ng mga inimbitahan niyang mga state witness ay bumaligtad na. Pati yung witness po sa Parmali, di ba? Bumaligtad na rin mga kaibigan. So ngayon, paano maliligtas ng administrasyong ito yung kanilang allied? Siyempre, gagawa po ng kakaibang issue. At ano po itong issue na nakikita natin? Ididiin po nila sa isyong ito si former President Rodrigo Roa Duterte. Obviously, yan po ang nakikita natin. Every time po na magkakaroon po ng bulilyaso ang mga hakbang nitong administrasyon at ng kanyang mga allied, ay dinidikit po nila ang pamilyang Duterte, mga kaibigan. So ito pa po yung mga issue, no? Alam nyo ba kung bakit pinalaya ng Regional Trial Court si Laila de Lima? So kasi may mga witness po laban sa kanya, may mga testigo po laban sa kanya. Ang problema po, itong mga testigong ito ay hindi po kumbaga hindi po binigyan ng importansya ng Department of Justice. So dahil hindi po binigyan ng importansya ng Department of Justice, so paano madidiin yung dating DOJ Secretary na si Laila de Lima? Parang ganito lamang po yan eh. Si former President Duterte ay nandoon ngayon sa ICC. Ngayon, yung gobyerno po very supportive doon sa mga biktima na makapagbibigay ng patunay di umano tungkol sa mga krimen na ginawa ni former President Duterte. So sila po ang gumagastos mula sa visa, mula sa passport, mula sa pagkain, mula sa plane ticket, mula sa lodging o tirahan, mula sa pagpuproduce po ng mga complaint affidavit, mula sa pagbabayad sa kanilang mga abogado, and so on so forth. Lahat po yan ay gastusin ng gobyerno para lamang maidiin at makulong itong si former President Duterte. Ganun po ang nangyari dito
ah, kay Congresswoman-elect Laila De Lima. Lahat po ng testigo laban sa kanya ay hindi po tinulungan ng gobyerno. 'Di ba? Hindi po tinulungan ng gobyerno, hindi po binigyan ng importansya ng gobyerno. Kabaligtaran po doon kay Duterte na talagang very supportive ang gobyerno, madiin lamang, makulong lamang itong si former President Duterte kasi hodang magbayad sila, kasi hodang gumastos sila ng malaki at ubusin ang pera ng bayan. 'Di ba? Very weird, no? Itong nangyayaring ito. So, ito lamang yung punto ko, mga kaibigan. Naniniwala ba kayo na inosente itong si Julie Patidongan o si Atong ang inosente at si Gretchen Barreto? Meron bang mga dating kaso na si Atong Ang bukod doon sa kanyang sugal na sabong? So yan lang naman ang kilala ko kay Atong Ang eh. Meron siyang mga manok. So is this a crime? Krimen ba yun? So para sa akin, kung yung negosyo naman po ni Atong Ang nasabong ay nakarehistro naman sa PAGCOR, nakarehistro naman sa gobyerno kung ano yung negosyo niya, tapos nagbabayad naman ng tax, I don't think this is a crime. So kailangan din nating suriin, mga kaibigan, at pakinggang mabuti rin yung side ng business tycoon na si Atong Ang. Hindi lang itong kay Patidongan. So sana sa mainstream media naman ay maging patas naman sana kayo. No, kayo po sana yung maging role model ng mga vloggers na ito eh. Kayo sana yung maging role model ng mga vloggers na ito. Para gayahin kung gaano kayo ka-professional. 'Di ba? Dapat kayo yung magpakita ng professionalism and fairness. So, yun lang guys. Maraming salamat. Contrary, yung nasa batas na dapat ang isang testigo ay sinusuportahan ng gobyerno. Isi-secure ka, including your family. Ang kaso, after na na-utilize kaming as witness, pinabayaan na kami. And aside from that, sila pa ang nagagalit pa sila sa amin. Marami pa silang nasasabi sa amin mga testigo. Saan mo dadalhin ng mga testigo pag ganyan? At this is a bad precedence. Sino pa magtitistigo in favor of the government kung ganitong gagawin palagi ng Department of Justice? Ano ba, sir? Ako, kahit anong mangyari, hindi ako babaliktad. Kasi, ang paninindigan ko, kahit man hindi ako sinuportahan, hindi nila ako sinecure, kung ano yung nasabi ko, na-testify ko sa korte, yun ang paninindigan ko, kahit anong mangyari, tatayuan ko yan. Hindi pinapalayaan na po. Well, kasi hinihiling nila, kasi hindi nila alam yung gravity ng offense committed nung ni Senator De Lima. Hindi nila alam eh. Saka isa pa, marami rin nagbabas sa aming mga testigo. Sabi nila walang ebidensya. Paano nila sabing walang ebidensya? Kami nga ang nakakita, kami mismong testigo. Wala naman sila noon doon, yung mga nagbabas. During that time na gumagawa sila ng krimen. Kami ang nakakita, nakawitness. Kaya alam namin kung gaano kabigat ang ebidensya laban kay Senator De Lima. Sir, nagtatago ka? Kaya ako nasa witness protection program ka pa, sir. Hindi ako nagpakasakop sa witness protection program because nung una pa lang, duda na ako. Ayoko magkamali. At mas alam ko kung saan ako secure. Dahil siyempre, dati akong pulis, alam ko kung paano ko isi-secure ang sarili ko.